May hawak na baril ang lalaki sa kanyang noo sa harap ng mga pulis. Ang kanyang asawa at kapatid na lalaki ay nakatayo sa kanyang likuran, nakikiusap sa kanya na huwag saktan ang kanyang sarili. Pumikit siya sa kawalan ng pag-asa. 3 buwan lang ang nakalipas, bumagsak ang kanyang eroplano sa panahon ng misyon at inakala ng lahat na patay na siya. Nadurog ang puso ng kanyang asawa, hindi matanggap na wala na siya at araw-araw siyang nabubuhay sa sakit. Maya-maya ay nagpakita ang kapatid ng lalaki. Para matulungan ang kanyang hipag na makamove on, inayos niya ang kusina kasama ang kanyang pamangkin. Nang makita ng babae na masaya ang kanyang anak, sa wakas ay ngumiti na naman ito. Samantala ang lalaki ay nahuli ng kaaway pagkatapos ng pag-crash. Ginamit ng kaaway ang kanyang pamilya para pagbabantaan ang parehong mga sundalo na pinilit silang mag-record ng mga mensaheng nagtataksil sa kanilang bansa. Siyempre, tumanggi sila. Kaya ang lalaki ay itinali at iniwan sa ilalim ng nagniningas na araw. Siya ay nanindigan, ngunit ang kanyang kasama ay hindi nakayanan ang pagpapahirap at sumuko. Ngayon, ang tanging nagpapanatili sa kanya ng buhay ay ang kanyang asawa at anak na babae. Ang hindi niya alam, sa tulong ng kanyang kapatid, nakita muli ng kanyang asawa ang ngiti nito. Masaya silang nagdiwang ng kaarawan ng magkasama. Pagkatapos ay nag-ski na parang pamilyang 4. Sobrang nagustuhan ng kanyang anak ang kanyang tiyuhin. Tila nakalimutan na nila ang kanyang ama. Nakangiting nasisiyahan ang kanyang asawa. Hindi sumuko ang kalaban sa lalaki. Inabot nila sa kanya ang isang baras na bakal. Nakaupo sa lupa ang kanyang kasama habang pinilit siya ng kaaway na patayin ang sarili niyang kaibigan. Ang pamilya ay nasa isang panig kasama sa kabilang panig. Sa pagtitiis ng walang katapusang pagpapahirap, ang lalaki ay malapit ng masira. Nahaharap sa patuloy na pagbabanta, sa wakas ay pinili niya ang kanyang pamilya. Inihagis nila siya sa isang kuweba. Walang pagkain, walang tubig. Sa sandaling iyon, ang tanging gusto niya ay ang makauwi. Sa wakas dumating ang mga reinforcement at umalis siya sa malaimpyernong lugar na iyon. Pagkababa niya ng eroplano ay niyakap niya ng mahigpit ang asawa at anak. Hindi napansin ang komplikadong ekspresyon ng kapatid. Pag-uwi, tumahimik ang lalaki at umatras. Hindi siya naiintindihan ng pamilya niya. Ang kanyang anak na babae ay tila mas gusto ang kanyang tiyuhin. At maging ang kanyang asawa at kapatid ay kumilos na parang magkasintahan. Naalala niya ang kasamang pinatay niya gamit ang sarili niyang mga kamay at puno ng sakit ang puso niya. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung may kinalaman ba siya sa kanyang asawa. Hindi nakasagot ng diretso ang kapatid niya. Tanong niya sa asawa. Minsan lang daw sila naghalikan. Wala na. Hindi siya naniwala sa kanya. Sa isang family gathering, sinigawan siya ng kanyang anak. Bakit hindi mo kami kayang iwan? Matagal nang magkasama sina mama at tito. Hindi na niya kinaya. At sinira ang bagong ayos na kusina. Tinanong niya ang asawa kung bakit ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Sa sobrang pagmamahal niya sa kanya, sobra ang sakripisyo niya para bumalik at makita siya. Sa kawalan ng pag-asa, itinaas niya ang kanyang baril. Kaya, para sa'yo, sino ang dapat sisihin sa lahat ng ito?